So, ngayong umaga po, since ano po ngayon, di ba? Anong buwan po ngayon? February, yung love month. Ayan. So, sa marami po sa atin, pinagdiriwang ko bilang ano, di ba, yung may Valentine's Day. Nung itong nakarang linggo lang. Okay. So, ang ibabalik ko sa atin ay regarding din po dito. Ay regarding sa love. Okay. Ano ba yung love na yan? Ano ba itong Valentine's na pinagdiriwang natin? Pero bago po tayo tumako doon, siguro po tayo manalangin muna. Samahan niyo po ako sa lit. Panginoon Diyos Ama, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat po din sa pagkakataon makapagbahagi ng iyong salita. Lord, dalangin Panginoon, kayo po yung manguna sa amin, Panginoon. Clear our minds, Lord, and let all of our focus be upon you, Lord. So, whatever we hear from you, Lord, ay tumingin po sa aming puso, and we pray that we'll be able to live our lives based on your words. Thank you, Lord. May your Holy Spirit be upon us and speak to us this morning. We pray all of this in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Ayan, so, di ba ngayon po pinag-diriwang natin yung love month? Kumaga, yung Valentine's Day na yan. So, alam po ba natin na quick background lang sa Valentine's? Na siguro alam po natin sa Valentine's, di ba galing po siya, pinagdiriwang natin yan dahil kay Saint Valentine. Yun daw yung kamatayan niya, sa ibang religion, patron daw ng pag-ibig. So, kaya pinagdiriwang yung Valentine's. Pero hindi po ba alam natin, meron po iba pang medyo dark history yung Valentine's, yung 1214. Okay? Yung panahon daw na yan ay actually, pagan practice, yung 1214. Okay? Meron parang may Diyos na sila sinasamba ng 14 na yon na kung saan nagsasakripisyo sila. Okay? Siyempre, naging sikat ang Christianism, medyo naging Christianize yung celebration. Okay? Nagkataon din naman si Saint Valentine, namatay ng 1240, ginawa niya ng pangalan. Okay? Tapos lumaon, mas ginawa Christianize. Kinalok na rin ng ibang grupo, kaya sa iba, pinatawag natin Hearts Day. Okay? At nag-evolve, hindi lang siya naging Christianized, naging commercialized pa. Di ba kaya naman, ang pag-1240, ano pa kami naman nag-isipan? Kung ano yung ireregalo, bulaklak, chocolate, naging commercialized na. Okay? Almost lahat naman ng mga celebration natin ganun eh. Okay, halimbawa yan, kahit Pasko naman eh. Halos ganun din ang background. Hanggang naging commercialized din. Nakapunta ako sa isang Muslim country. May Christmas din sila. May mga declaration nila. Merry Christmas din. Okay? Hindi nila pinagdiriwang yung mismo dahilan noon, pero pinagdiriwang nila kasi naging sikat lang, naging commercialized. Yung event na yun. Unfortunately, ganun din ang nangyayari dito. Okay? Yung iba, maganda naman talaga yung intention ng Valentine's o ng Hearts Day, naging iba na nga lang po yung reason for it. So, sabi nga, yung love, pag sinabi natin love, ano po ang meaning ng love? Siguro pag may tinanong natin ng meaning ng love, magkakaiba tayo na sasabihin. Kasi yung love, medyo overused na word. Okay? So, halimbawa po, mahal natin ang ating asawa. We love our wife.
Okay? Pero minsan naman sasabi natin, we love our friend. Okay? Marami tayong nagamit yan. Minsan sabi na, I love your dress. I love this color. I love I love coffee. Yan, ano kami ni Blood eh. We love coffee. Oh. Pero, nung nabanggit yung love sa mga yun, pare-parehas ba yun? Hindi. Ano ba? Pag sinabi natin, we love our wife, mahal natin siya dahil we want to build relationship with our wife. Di ba? We love our wife kasi, gusto natin yung maganda sa kanya. We want to take care of her. Di ba? Yun ang love. Pag sinabi natin, love natin yung asawa natin. Pero, kung halimbawa, kinumpare natin yung pag sinabi natin, we love coffee, gusto mo ba magkaroon ng relationship sa coffee? Hindi naman. Di ba? Gusto mo ba yung kinabubuti ng coffee? Hindi naman, di ba? Oh. Pero, sinasabi natin we love coffee because gusto lang natin siya. Gusto natin maamoy, magising. Okay. Gusto natin matikman. Pero minsan, pag ininom natin, medyo tumaas na yung acid. Ako minsan din, nagtitimpla ka ng kape, hindi ko nauubos. Minsan may natitira pang konti. Pag alam ko na, okay, tama na. Hanggang lumamig, pag tama na, tapon na yun. Pero I love coffee. So yung love mo ba natin ay parang love ka sa wife or parang love ka sa coffee? Pag nalisayo ka sa inyo na, I love you. Tatanungin ba, anong klaseng love yan? Parang love ka sa coffee love ba yan? Or totoong love? So ngayon po, ang share ko po ay regarding sa sinulat ni John. Ang title po natin ay love overflowing. So ang text po natin ay sa 1 John 4:7 to 21. So dito po, sa sinulat ni John, titingnan po natin, ano yung love? Okay, para kay John. Okay? Bakit tinitle natin na love overflowing? So para mabalikan po natin yung binasa natin kanina, ulitin po natin yung pagbasa. So sabi dito, dear friend, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sins. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. This is how we know that we live in Him, and He in us. He has given us His Spirit, and we have seen and testify that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. If anyone acknowledges that Jesus is the Son of God, God lives in them and they in God. Skip ko na po yung iba, kasi hindi ko naman ngayon. So dito na po tayo sa ano natin. So, love overflowing. Pag may sinasabi tayong overflowing, laging may pinag-mumulan. Tama ba? Parang halimbawa ang yung spring, halimbawa yung sapa, di ba laging may pinagmumulan? So, kailangan malaman natin muna, para maintindihan natin kung ano ba yung love, kailangan muna natin malaman kung ano yung source of love. Tama ba? So, laging dapat gano'n. Kung kailangan natin maintindihan sa bagay, kailangan natin malaman kung saan siya nagmumula. So, malalaman natin yan
Ano sabi sa 1 John 4:7 to 8? Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. So, sino po yung source ng love? Si God. Pero alam po ba natin, sa panahon ngayon, yun nga, yung love, parang hindi naman malinaw ano ba talaga yung love. Actually, pag yung ano yan, yung verse na yan ay isa sa mga misuse na verse. Dahil daw ang Diyos ay love, okay naman lahat ng pag-ibig. So, kahit ano yan, homosexual or what, ginagamit din nila yan eh. Love naman yan eh. Okay. So, paano ba nag-define? Yung love ba ang nag-define kay God? Or si God ba ang nag-define ng love? Diba? Ngayon kasi sa mundo ngayon, gusto natin i-define ang Lord sa love na ina-express natin. Pero hindi po dapat ganun. Ang Diyos, ang source, siya dapat at nag-define ng love. Yan po ba? So dapat maitama po natin yun. Na ang Diyos ang pag-ibig. At ang ibig sabihin nito, hindi naman ibig sabihin nito na God is love, is na-override na lahat ng characteristic ni Lord, ng ating Diyos. Okay? So, ano yung ibig sabihin nun? Ang Diyos pa rin ay just. Ang Diyos pa rin ay righteous. Okay? Pero love din siya. Okay? Hindi niya ino-override yung iba. Okay? Pero siya ang love. So, mamaya mas bigyan natin paano ba yung love na yan? Paano natin i-define yung love na yan? So, ngayon muna ay yung source muna. Okay. So, Lord, John 15:9, as the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love. Ito ay sinabi mismo ni Jesus. Ang gusto kong makita po natin dito, na ang source ng love ang ating Diyos. Okay. Pero dumating din si Jesus. Okay. Actually, kung babasahin natin yung verse 9, kasi nasa 8 po tayo, sinabi ng ano, di ba? This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So, hindi lang ang ating Diyos ang source of love, nandun din ang ating Panginoong Jesus. At sa pagbabasa ko ng Bible, hindi lang ngayon, pati ang Holy Spirit. Sabi dito sa Romans 5:5, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit that has given to us. Kung titignan natin, nandun din yung Diyos, si Jesus, at yung Holy Spirit. Yan ang source of love. Amen po ba? So, ang gusto po natin maintindihan dito, sila po dapat na mag-define ng love. Okay. Hindi po yung concept natin ng love. Okay. So, ngayon po, kung alam na po natin yung source ng love, gaano naman kaya kalalim yung love na yun? Tulad ng binanggit ko kanina regarding sa comparison ng yung love ng wife sa love ng coffee, magkalalim po, di ba? Yung love ng wife sa wife, malalim, hindi mo sila malalim. Kaya sa isang love, sa isang bagay, or sa sapon nga sa coffee. Pero gaano kaya kalalim yung definition ng love base sa John? So, basahin po natin yung ating text. Sabi dito sa 1 John 4:9-10.
This is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love, not that we love God, but He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. Yun yung love para kay Lord. Ganun kalalim. Ano yung ginawa niya? I-sacrifice His Son para sa atin. Sa ating mga Christian, siguro masyado na tayo sanay sa naririnig natin to. Pero halimbawa binanggit nyo to sa iba na kumbaga hindi Christian, parang wala lang. Diba? Sino ba yun? Bakit? Pero kung ikaw ay isa ng magulang, tingin nyo gaano kahirap isakripisyo yung inyong anak para sa taong hindi nyo kilala, hindi karapat-dapat. At masakit, minsan, pasaway pa. Magagawa po natin. Ngayon mga magulang. Di ba hirap? Bakit? May gusto sana sa ipakitang palabas, pero mahaba eh. Yung clip, mahaba. Pero yung kwento ko na lang. Siguro iba sa akin ang palabas na to, yung regarding doon sa video clip ng regarding sa bridge and train. Ang kwento mo, meron ko kumaga train master, kumaga siya yung nagtataas at nagbababa ng bridge para makadaan yung train. Okay. So yung sa clip, pinakita yung train. Siyempre, ito yung laban ng tao. So, pinakita doon yung train, may mga tao nagpa-party sa loob, merong tao nagpapaganda lang, may taong nagsusunod, may taong pulis, at siguro dinidescribe mo na mamatay tao, may isang taong nakasakay doon, nagda-drug sa loob ng nag-i-inject sa loob ng train. Ngayon, pagkaan yung train, ang problema, yung bridge, nakataas dahil may nadadaan na barko. Ngayon, nakita ng baka, yung anak ng train master, nung napadaan, masyado nang mabilis yung padaan ng train. Okay. Ngayon, ginawa ng baka, tinry niya sabihan ng tatay niya, kasi hindi siya nakita agad. So, ginawa ng bata, siya yung mismo pumunta doon parang sa switchboard ng bridge para mayoba. Pero sa kakaabot niya, nahulog siya. Okay. Na-stuck siya doon sa gear ng bridge. Ngayon, nakita na malapit na yung train. Nakita na kumbaga yung train master, nandiyon na yung train. At nakita niya yung anak niya, nahulog, na-stuck doon sa gear ng bridge. Ngayon, ang choice niya, ibababa ko ba yung bridge para maligtas lahat na nakasakay sa train? Or ililigtas ko yung anak ko? Mahirap ang choice. Kasi, siyempre, kung ikaw yung tatay, anak mo yun eh. Ito, pagkakaroon ko hindi naman ito kilala. Pero pinili niya, iligtas yung mga nasa train. Binaba niya yung bridge. Siyempre, naikit at namatay yung kanya. Napakahirap. Pag-ibig yung gano'n, kalalim yung pag-ibig ng Diyos. Minsan iisip natin napakadali na kasi Diyos eh. Pero kapag ikaw yun, ang hirap. Tama ba? Napakahirap.
Tapos kung gano'n yung kanyang anak, na patay na, umiiyak, siyempre, umiiyak yung tatay. Tapos pinaalam sila nung tren. Yung iba, wala lang. Nakita nila, umiiyak na, wala lang, hindi nasi. Pero yung isang window, parang yung adik ata, ang nakakita, parang nabalik siya. Bakit yun siya umiiyak? Baka may ginawa yun para mabuhay kami. So, sana isa tayo doon sa nakarealize kung ano yung naging sacrifice ng ating Diyos. Amen po ba? Ganon kalagi ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ko ba natin kalagi. Minsan may lang lang i-compare. Tao lang tayo. Pero yan yung love ni Lord, gusto niyang matatunan natin. Sabi niya, Christians tayo, Christ-like, dapat maging kamukha tayo ng ating Panginoon. Ito pa yung isang magandang verse na sinabi ito, may have power together with all Lord's holy people. Ito actually magandang word dito. To grasp how wide, how low, how high, and deep is the love of Christ. Sa Tagalog, mas masarap pa sa akin. Gaano ba ito kalalim? Ganon tayo pamahal ng ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon. Kaya po ba natin ibalik yun? Ewan po ba? Kaya ba natin ibalik yun? So, doon tayo sa ating Panginoon. Paano natin in-express yung ating pag-ibig? So, ngayon na, papapalitan natin yung Valentine's. Sabi nga, ang mga pag-asawa, ang mga may relasyon, nakakaiba na language of love. So, may bibigay ng flowers, may bibigay chocolate. Ngayon, may mga nakita akong post. Iba daw, hindi na kailangan ng dalawa. Isa daw, na practical. May nakita akong post, pinapera yung bulak sa dalawang bigas. Isang buwan yung bulak sa isang sako na bigas. Ano daw ang bibigay mo? Order ka. Ganun naman yung post. Diba? Pero ito nga, expression na. Gusto mo rin ng practical. Diba? Paano nakalap tayo na express ng love sa ating Panginoon? Paano ba? Ano ba yung way for us to express love sa ating Panginoon? Paano ba? Diba, meron tayong we worship our God. Tama ba? Ano ba? Ano ba yung way para express natin yung love natin sa Panginoon? We worship Him. Ano ba? Sundin natin siya. Basahin natin yung kanyang salita. Ano ba? Maraming way to express our love to our Lord. Wala nagsabi nito Yung giving. Wala talagang nagsabi. Wala talaga. Okay, hanggang worship na. Pero kasama ko na. Giving. Pero hindi ko lang kapit natin. Hindi ko yun. Pero kasama ko siya. Okay? Dito sa dyan, iba yung gusto ni Lord na way natin to express our love. Okay? So, mag-concentrate lang po tayo sa ating teksto kung paano kaya gusto ni Lord na express yung ating love sa Kanya. Sabi dito, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one
another. So dito ko dyan, kung nakatanggap ka ng love na nakita natin kanina, kaya ba natin ipakita yun sa iba? Kung babalik ko ulit yung story no, kung doon sa training. Okay. Kasi po, ito ng train hanggang doon lang. Pero kung i-imagine natin, kung yung isang naka-realize kung ano nangyari tungkol sa nasacrifice na bata, okay. Kung hindi niya sinabi yung sa mga ibang nakasakay ng tren, malalaman ba nila yung sacrifice ng bata at ng tatay? Hindi, di ba? Ganon din po sa atin. Maaaring sabihin natin, basic naman yan, halos lahat naman, nakakaayon. Pero may limitasyon ka. Maaaring narinig nila but they really have not felt yung love ng ating Panginoon. Kaya kailangan iparamdam natin sa kanila. Actually, kung babasahin natin yan na diretsyo, mabalikan natin yan verse 12. Sabi yan, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us, and His love is made complete in us. Tama ba? Wala naman nakakita sa ating Diyos. Pero paano na-experience ng tao ang pagmamahal ng Diyos? Di ba? Sa atin po yun. Sa atin na na-experience yun. Tayo nakakilala at naka-experience ng love ng ating Panginoon, sa atin na makikita yun. Hindi naman lahat ng bagay ay supernatural. Di ba? Minsan, kaya nahihirapan tayo mag-reach out sa iba kasi hindi nila ma-feel yung love. Kailangan mapakita natin paano tayo minahal ng Panginoon, ipakita natin sa kanila. Yun ang gustong ipagawa sa atin ni Lord. Kailangan mahalin natin ang kapwa. Sabi dito, you, my brothers and sisters, you were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Actually, nung binasa ko to, ito pala actually sinare ko sa Pinagway na Church. Nagkakataon lagi na lagi yung nakalabas yan. To show love is to love one another. Okay, kasi sinare ko yan Galatians. Yan talaga yan mismo topic. Okay. Dito, bumalik lang tayo. Iba yung book. Pero ganun pa rin. Okay. Kasi gusto nga ni Lord, maramdaman yung pag-ibig niya mula sa atin. Okay. Kasi walang iba eh. Walang iba mong pakakaroon sa iba. Tama ba? Okay. Dito tayo sa dulo. Mabilis ang dulo. Ayan. Ito ang 1 Corinthians 16:14. Ano sabi dito? Do everything in love. Ayan. Actually, yan yung isang ano rin eh. Isa sa mga misuse na verse. Do everything in love. Okay? Yung mga sinasabi ng mga boyfriend sa kanyang girlfriend, ingat-ingat kayo kapag narinig niya. Okay? Pag binasa niyo po yan, actually yung 1 Corinthians 16, alam niyo ba kung bakit siya pinanggit yan? Minsan pala, kapag tayo nagbabasa ng Word of God, minsan tingnan natin yung buong context niya, kung bakit binanggit yan. Masabi verse niyo, kung bakit sinabi niyo do everything in love. Ayan. Kasi actually, ano niya,
teksto niya ay actually giving. Pag binasa niya mula verse 1, ay ano yan eh, sila Paul ay nagko-collect para nangongolek sa mga kapatiran para siyempre sa pumamahagi ng salita ng Diyos. Okay? Tapos papunta daw doon si Timothy, papunta si Apollos sa kanilang lugar. Okay? Alagaan niyo sila. Yun ang kanyang sa letter. Okay? At gawin niyo ito, do everything in love. Yun ang mismong teksto niya. So, ibig sabihin, ganun din tayo. Lahat ng ginagawa natin. Okay? Kasi minsan, ang hirap, kaya natin minsan hindi na-express yung love sa ibang tao, kasi minsan tagalit natin, hindi natin kasundo. Okay? Pero yung ang laging suggestion ni Lord, kung may gagawin tayo, para mas maganda yung gagawin natin, is gawin natin to dahil sa pag-ibig. Ewan po ba? Yan. Then para rin po, i-connect natin sa ating, siguro sa bilang church. Okay. Napapansin niyo po ba yung picture dito sa kanan? Ano nakikita yung picture dyan? Okay. Mapapansin niyo po, ang picture mo dyan ay meron po, may bata or may anak, tapos meron po tatay or parents na may binibigay na peace. Nakita po ba natin? Okay. Ano mapapansin niyo doon sa tatay? O doon sa silhouette ng taong yun? Ano? Marami na naman. Kulang, hanggang naganda yung peace niya. Pero yung bata, kulang ng isa, binigay pa doon tatay yung peace. Yung mga magulang, nakaka-relate ba? Mga magulang nakaka-relate ba? Ganyan gusto ko ni Lord kung paano natin na-express yung ating love. Okay. Hindi lang bilang parents sa kanilang anak. Okay. Kundi bilang member ng church sa kapwa member. Bilang kumbaga church member at kahit stranger. Actually, mas nahirap eh. Diba? Talagang, ganun talaga pag nagbigay kami siya, ito, mawawala sa'yo. Tama? Yung mga magulang na experience niya, na halos ganyan talaga, naubos sila, nawala siya, yung anak, ganun rin ang gusto ni Lord na gawin natin para sa ibang tao. Hindi lang para sa ating pamilya, para sa maaaring hindi natin tayo kumbasan yung ginawa ni Lord sa buhay natin. Pero kaya ba natin ibigay yung peace of our life kung sa isang tao? Even na total stranger. Kaya ba natin yan? Kaya ba natin? That's the way how we can express our love sa Panginoon. Love one another. Ngayon ba? Tayo, yung mga anak, kasi minsan since mahaba pa yung oras natin, kasi lagi tayo sa Valentine's Day, lagi ang na lang natin, nagbibigay tayo na I love you or something na maganda doon sa ating mga love relationship. Ganun lang. Pero again, yung Hearts Day, hindi naman limited doon sa relational love. Tulad yung pinakita natin sa picture na to, na may isang tao na nabigay ng kanyang piece of his life to someone. Pwede ba natin siguro, yung mga anak
i-appreciate niyo yung magulang ninyo. At yung mga nandito na mayroong taong nagkaroon ng impact sa buhay ninyo. Na dahil sa kanya, na nagbigay yung peace na, yung mga nyo naman, may nagbigay ng peace na yan sa inyo. Bibigyan ko natin ng bawat isa. Kung paano nyo, simple appreciation lang. Kung tayo yung magulang ninyo, yakapin ninyo sa I love you, sa inyong, siguro sa ating pasto. Okay? Kasi minsan kung wala tayo, hindi natin binibigyan ng pagkakataon hindi nagagawa. So, tayo pa tayo. Ang tayo yung sa buhay nyo, kung nagkaroon ng impact, puntahan ninyo, yakapin ninyo, say thank you, I love you. Yan. Natin natin. Minsan lang mabigyan mo ng bigyan ng appreciation ng mga tao ngayon. Okay, mga parents natin. Yan. Pastor eh. So, paano daw ang natulog ngayon? Thank you. Salamat, Pastor. Thank you. Salamat. Yung mga ganda ha? Sorry, man. I love you, mahal ko ka na. Kasi minsan, ano lang eh, minsan lang mga to. Yan. Ayan, marami na lang. Mga tao ako yung sa pamilya nyo. Simple na lang, simple thank you. So, yun po. So, sana po ang gawin natin sa araw na ito, sana po mas iintindihan natin ano po ba talaga yung love. Yung love na po yan nagagaling sa ating Panginoon. At yung love na yan, hindi simple love yan, malalim po yan. Yung depth of love na yan ay matindi. At sana po, ang tanging kumaga, dito lang sa dito lang sa dyan. Sinabi yan, to express it is to love one another. So sana po, para labas po natin dito, huwag po natin sa may panahon, kung gano'n po tayo mga kilala, tingin natin kailangan yung pag-ibig ng Panginoon, napitan po natin, ibigay po natin yung time natin, or even siguro mga tawag ko, hindi natin relevant tayo, kailangan express natin, i-forward natin yung pag-ibig na natagaw natin sa ating Panginoon. Tayo po ito kayong lahat, tayo po yung manalangin. Diyos na pa, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, salamat sa inyong pag-ibig, Panginoon. Tunay kayo yung pinagagalingan ng pag-ibig, Panginoon. Kayo yung source, Panginoon, ng love, Panginoon. At Lord, alam po namin na napakalalim yung pag-ibig, hindi namin maaarap, Panginoon, yun yung pag-ibig, Panginoon. At tulad ng sinabi niyo, Panginoon, sa nabasa namin, Panginoon, sa aming napakinggan, Panginoon, na we should love one another, Panginoon. And this day, moving forward, Panginoon, we pray, Panginoon, that you will help us, Panginoon, to forward the love, Panginoon, that we have experienced. Give us courage, Panginoon, to do that, Panginoon. Lord, alam pa na, Panginoon, na
Kami yung gagamitin ninyo, Panginoon, para maramdaman ng ibang tao, Panginoon, yung inyong pag-ibig. Lalo na yung mga taong naliligaw, Panginoon, nasa matinding problema, Panginoon, yung mga pinagdadaanan, gamitin niyo po ang Panginoon para sila yung maabot, Panginoon. Gamitin niyo po ang church na ito, Panginoon, para maabot ito ang community ito, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, at dahil na-experience namin yung dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, na pinadalangin namin ang lahat na ito sa Panginoon sa Diyos. Amen.